Ngayong gabi, Pakinggan ang pangungumpisal ng isang anak na nalulong sa iba't ibang bisyo. Hinahanap-hanap mo ba na hindi mo na natagpuan doon sa family? Oo. Pero natagpuan mo sa labas. silipin ang malintatanal at alamin ang kasaysayan sa likod nito. Pag-iibigan nila Jean at Jel na uwi sa hiwalayan. May third party kaya? Pinipilit kong makipag-usap sa kanya pero ayaw niya akong lapitan. Mga anak na pinangalan sa iba't ibang planeta nakaranas ng mahirap na sitwasyon. Yung pakiramdam nung makita mo yung nanay mo na umiiyak dahil sa problema. Nakakadurog. Abangan ang kanilang kwento sa Oras ng Kaguluhan. Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Panganay sa 6 na magkakapatid si Ronnie. Bagamat nagpupursige ang mga magulang na sila'y suportahan, hindi niya nararanasan ang pagmamahal ng mga yon. Ganun talaga pag autocratic yung parenting style. Yung resulta noon is rebellion, resentment, bitterness na bakit ganon. Kaya I had a struggle even sa relationship ko with God because I looked at God before like a never satisfied na tyrant. Like very strict na daddy. Dulot nito, nagbukas ang kaisipan ni Ronnie sa iba't ibang bisyo. Sa udyok ng mga barkada, sinubukan niya ang drugs at pagsusugal. And so yun nabuboost yung kasi na-affirm ka. Kaya ang tendency, tuloy-tuloy mong gawin yung isang bagay na hinahanap-hanap mo ba na hindi mo na natagpuan doon sa family. Oo. Pero natagpuan mo sa labas. Dahil sa ganitong uri ng pamumuhay ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Ronnie. Nagtrabaho siya bilang house detective sa Maynila. Sa kanyang kinikita, hindi siya tumutulong sa kanyang pamilya. Yung pinaka-importante ako at yung kaligayahan ko, buhay ko naman to ganyan. Pero hindi mo ba naiisip na hindi ka maging ikaw, na wala yung mga tao sa palibot mo, na yung binibigay nilang resources sa'yo, pinaghirapan nila. Hindi mo man naiisip yung ganun kasi blinded ka nga. Hindi nagtagal, napag-alaman ni Ronnie na pumanaw ang kanyang ina dahil sa sakit na goiter. So I was so broken. Kaya ma-imagine mo yung pain nung bigla kang gigising sa kuwan. And then siyempre pag nandun yung remorse, yakap-yakap ka doon sa kabaong. Hingi ka ng patawad na, ma, sorry, pasaptawanin mo ko, ma, love you, ma, mahal kita, ma, ganun. Pero huli na. Sa kaligitnaan ng pighati, may isang kaibigan si Ronnie na nagmalasakit na imbitahan siya sa isang Bible school sa Cebu. Nung in-introduce na ako, I felt so good kasi parang love nila agad ako. Accepted nila ako kung sino man ako. Although hindi ko pa sinabi kasi takot ako may stigma yung addiction And then they supported me, they opened opportunities for me. Kaya they trusted me. Dito natagpuan ni Ronnie si Jesus at tinanggap siya bilang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay. Yung baptism ko was more of an expression of my commitment na talaga na Lord, I'm ready. I have been crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I but Christ liveth in me. So nag-promise ako nung time na yun, even na Lord na iyon na ako. Kahit wala pa akong binayad, naramdaman ko na siya naramdaman ko na siya from the inside. Karoon ako ng peace that has been so elusive. Nagkaroon ako ng satisfaction and being contented even with the little that I have. Sa tulong ng Panginoon, nabitawan ni Ronnie ang kanyang mga bisyo. Nakapagtapos siya sa Bible School at naging ganap na pastor sa kanilang local church. Nakagraduate rin siya sa kursong education at pinarangalan pa siya bilang Outstanding Student of the Year. Biniyayaan din si Ronnie ng sariling pamilya at taong 2016, nasimulan niya ang Safe Haven Addiction Treatment and Recovery Village sa Cebu. Ito ay naglalayong tulungan ang mga taong nalulong sa droga upang magkaroon ng panibagong panimula. Na yung mga wounded, broken, hurting, and lonely na mga tao na kagaya ko before, merong pag-asa. There is hope for them. Life can get better for them. But they just have to be in a community
where they are safe, kaya nga ang pangalan niya safe haven, where they can have serenity, they can have peace and tranquility, and they can look at themselves in the mirror, but while they are there, they get to meet the Lord, and they get to meet people that truly cares. Sa lahat ng napagdaanan ni Ronnie sa kanyang buhay, ito ang kanyang napatunayan. With God, anyone can have a new beginning, anyone can have a new season and a fresh start. So if I look back at my life and how the Lord has prospered me, kaya kung talaga, like if the Lord has prepared you to do something in life, even before we were born, God has already have a plan for each one of us. And when He'd call you, He would open opportunities to qualify you. And if the Lord qualifies you, He will empower you, He will enable you. Hindi talaga biro ang makalaya sa droga, sa pagkabihag ng droga. Not that I've been in where he was, no? Pero napakalalim kasi ng pinanggalingan ng problema, no? Yung una, yung family acceptance. At sa pagkakulang, dahil kulang ngayon, naghanap si Ronnie kung saan-saan nang makakapagpuno ng kanyang, yung butas nga sa kanyang puso, yung kanyang hinahanap-hanap na hindi niya mahanap kahit saan. Nahanap nga niya sa barkada at sa gitna ng mga droga. Yes, kumbaga kasi yung pangbibisyo niya at yung addiction niya sa droga was really a symptom of something internal, and that was a deep need for God. And talagang makikita natin na, you know, with God, in the midst of mga kaguluhan sa buhay natin, when God is in our lives, He gives us clarity eh. That's right. We'll know who we are and we'll see where God wants us to go. It will take it one day at a time. Pakiramdam mo ba na tulad ka rin ni Ronnie noon, na pilit na hinahanap ang kabuluhan ng buhay sa iba't ibang tao o sa iba't ibang bagay? Gaya rin ang ginawa ni Ronnie sa gitna ng kalituhan at kaguluhan, tumawag ka kay Jesus dahil siya ang ating gabay at kandungan. Sabi nga sa Aklat ng Awit, chapter 9, verses 9 to 10, si Yahweh ang takbuhan ng mga pinahihirapan, matibay na kanlungan sa oras ng kaguluhan. Nananalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa iyong pangalan, dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. Kaya, kapatid, kilalanin natin ang Panginoon. Gawin natin siyang personal na Diyos at sariling tagapagligtas. If you're here with us watching and you're saying, yes, I want to know God. I want to have clarity in the midst of my messy situation. Ang gulo-gulo ng buhay ko. Kailangan ko ang Panginoon ngayon. If that's you, pray the simple prayer from your heart at tanggapin ang Panginoon bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Lord, thank you because hindi mo plano na maging magulo panghabang buhay ang aking buhay ngayon. Nais mo kong bigyan ng buhay na puno, na siksik, liglig at umaapaw sa pagmamahal, ng blessing, Lord. And today, God, thank you. I want to thank you that you sent your Son, Jesus Christ, to live the life that I should have lived and die the death I should have died. He died on the cross in my place. So that on the third day, nung nabuhay siyang muli, kapag binigay ko yung buhay ko sa Panginoong Hesukristo, pwede rin akong magkaroon ng buhay na walang hanggan. And Lord, that I can have a right relationship with you because of the death and resurrection of Jesus Christ. Because of Jesus Christ, I can have an abundant life here on earth. And I can have clarity. Banal na Espiritu, tulungan mo akong mamuhay ng para lamang sa'yo at bigyan mo ko ng malinaw. Ikaw ang aking gabay sa buhay na ito. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Kung taos-puso kang sumabay sa aming dasal at personal na tinanggap si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, ikaw ay bago ng nilalang. Your name is now written in the Lamb's Book of Life. Balitaan mo naman kami, kapatid, sa iyong importanteng desisyong ginawa. Please text or chat us now. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger.
Mula pagkabata ay namulat na tayo sa kahiwagaang nababalot sa kalawakan. Nakapagkintal ito kay Jesus Pereda ng interes sa siyensa. Bunga nito ay pinilit niya ang asawang si Teresita na ipangalan ang mga anak sa mga planeta. Parang may pagka-adventurer ako eh. Ang gusto ko, naiiba naman yung mga pangalan ng mga anak ko. Kaysa naman sa ipangalan ko kung mga ano-anong kwan, sa planeta na lang. Ito sina Jupiter, Neptune at Venus. Naiiba ang pangatlong anak na may pangalang Jeremias dahil tumutol si Teresita sa planetang gusto sanang ipangalan ni Jesus. Yung isa nga namin dapat yun Mars. Kaya lang ayoko naman. Gusto ko yung pinangalan ko dun sa isa, Jeremiah. Dahil kakaiba ang pangalan ng magkakapatid, ay tumanggap ang mag-anak ng iba't ibang komento. Bakit daw planeta pinangalan? Wala, sabi ko, yun ang gusto ng mister ko. Tapos pag nag-aral sila, wala ba si Pluto? Tinatanong nila kung nakumpleto namin yung planeta. Pangalan ko, biggest planet nga. May school, minsan binibiro nila ako ganun. Uy, ang laki mo rin ah. Appropriate lang daw. Si Neptune yung king of the sea. Unique. Yung iba nawiwirdohan, pero yung iba natutuwa. Pagka gumawa ka ng kalokohan, kilala ka agad kung sino ka, di ba? Pagka napag-aaralan, topic ako, sikat ako. Proud po ako. Kasi one of a kind lang naman po yata yung puro planeta po yung pangalan, di ba? Gaya ng mga asteroids o kometang nagsasalpukan. Ganun din ang naging sitwasyon ni na Jupiter at Neptune. Nung bata kami, nagsusuntukan pa kami, nagbububuyan pa kami yun. Hindi kami maaawat ni mama kasi lalaki namin. Pinagsasabihan ko kung sino yung mali, pinapalo ko. Tapos, ang madalas mapalo yung panganay kasi hindi niya kayang ipatupad ba yung siya pa yung iyakin. Kung talagang may iyakan na lang kasi may ibis na saktan mo yung kapatid mo, di pabayaan mo na lang. Kasi yung si Kuya Jopet po, may ngitin talaga yung ulo. Si Kuya Tonda naman po, pala kaibigan, pang mabait. Ang mga maliliit na pag-aaway nilang magkakapatid ay naisantabi nang dumating ang pagsubok sa kanilang pamilya. Nalugi ang payak na negosyo nilang bakery na pangunahing pinagkukuhanan nila ng gastusin sa araw-araw. Una, malakas kami tapos medyo bumaba yung sale namin. Kasi marami na nagtayo na mga kasama. Yung pakiramdam nung makita mo yung nanay mo na umiiyak dahil sa problema, talaga namang nakakadurog. Parang ka pinanghihinaan. All this time, parang naisip ko rin na God is, talagang hindi kami pinabayaan. Ganoon man ang sitwasyon, sinika pa rin ng mag-asawa na pagtapusin ng pagpupulis ang panganay nilang si Jupiter. Sa biyaya ng Diyos na nakatapos yung panganay ko, tapos yung isa ko tumutulong sa amin. Yun, si Neptune. Nag-aaral yung dalawa. Siya nga nagpapaaral sa akin. Sabi niya kasi, magpapatapos sa'yo. Sabi niya ganun. Kaya close kami. Sila naman yung tumutulong sa amin. Dahil sa pagkakaisa ng pamilya, naitayo nila ang panibago at sariling negosyo. Gaya ng mga planeta na umiinog sa araw, ang buhay ng pamilya Pereda ay umiinog sa galaw ng Diyos. Anumang pagsubok ang kanilang madadaanan, alam nilang hawak ng Panginoon ang kani-kanilang mga buhay. Alam mo, Sonja, feeling ko nakatulong pa nga yung kakaibang pangalan nila, di ba? To help the family bond together, di ba? So kahit na medyo kakaiba sila, at least buo yung pamilya, di ba? Ano naman, naalala ko is God who holds the universe together, Diba? right? So itong magkakapatid na to talagang hawak-hawak ng Panginoon ng kanilang buhay. Ikaw ba, Sir Mari, ano yung matindi mong pagsubok na pinagdaanan? Na I'm sure napagtagumpayan sa tulong ng Panginoon. Well, masasabi siguro natin na it's a problem that hindi pa ako born again and nandun na. So naman ako, no? So 37 years later, nandito pa rin yung problema. Pero hindi pa rin, kumbaga, makikita mo yung faithfulness ni Lord kasi kahit ang gandang buhala yung problema, ganyang kalaki yung problema,
it's an issue from glory to glory. Every day, kaya pa rin ni Lord. And even though I thought it was impossible na ma-overcome ni Lord unti-unti. So, and hindi na ako hopeless tungkol sa future kasi alam ko kaya ni Lord. Yeah. Ikaw naman. Similar din na, hindi ko makwento talaga, but like sometimes God allows us gives us the faith to climb these through these trials, di ba, na hindi na talaga tinatanggal. Pero like, I'm looking forward to the day na, yes, pag natapos to, I know it's God that has brought us through. Pero yung talagang pagdadasal mo talaga, yung grace upon grace upon grace, strength to strength talaga. Di ba? Samantala sa susunod nating kwento, isang matinding pagsubok din ang pinagdaanan ni Jean at Jel sa kanilang pag-iibigan. Pilit silang pinaghihiwalay. May paglaban kaya nila ang kanilang nararamdaman sa isa't isa? Wow naman, di ba? Teleserye. Well, ano naman kaya ang laman ng Malinta Tunnel sa Corregidor at ano ang kasaysayan sa likod nito? Lahat ng yan sa aming pagbabalik. Ako si Yahweh na inyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Mahina ka man at maliit, huwag kang matakot. Ako ang Diyos ng Israel ang magliligtas sa iyo. Salamat Yahweh at iniligtas mo ang Israel sa pagkaalipin sa Ehipto, sa Nazi Holocaust ni Hitler, sa 1948 War, Six-Day War ng 1967 at Yom Kippur War ng 1973. Save Israel again, O Lord, dahil hindi ka nagbabago. You are the God that stands with Israel yesterday, today, and forever. Amen. 200,000 children are born each year with clubfoot worldwide. Ano po ko mag-speak, Lord, makalakad man lang. When Operation Blessing learned of this crucial need, they did not hesitate to say yes. Operation Blessing and Tibo Cure Hospital joined forces to provide a solution to this problem and help the children. There is a tried and effective system called the Ponseti Method, a series of casting and wearing special boots without the need for major surgery. Pasalamat po ako kay God. Pangalawa, dito sa Tibo. Isa na din kayo, sir, Operation Blessing. Sana po marami pang mga bata na ganyan na matulungan ninyo po. There are so many more children waiting for our help. Thank you to all our faithful partners and supporters because you are making a difference in the lives of these precious children. If you're watching and you want to be part of what Operation Blessing is doing, please be a member of the 700 Club Asia and partner with us. Our contact details are on your screen. There's a light at the end of every tunnel. Yan ang kasabihang alam natin sa tuwing tayo dumaraan sa isang matinding pagsubok sa buhay. At noong pangalawang digmaang pandaigdig, literal na nasubok ang kasabihang ito ng ating mga sundalong Pilipino at kanilang kasamahang mga Amerikano. Ito ang Malinta Tunnel na matatagpuan sa Corregidor. May haba ito na 836 feet. 10 taon ang ginugol ng mga Nooy bilanggong Pilipino sa paggawa nito sa ilalim ng pangunguna ng mga Amerikano. Ito bomb-proof shelter siya outside, hindi ito sa loob. Kaya maraming nag-collapse na tunnel sa loob. Itong mga Hapon, bago sumurinder sa mga Amerikano nung retaking, ayaw nilang sumurinder. Mas gusto nila yung mamatay na. Ginawa nila yung mga dinamita, tinali sa katawan, pumunta sila sa mga lateral tunnel, andyan yung pagkain, andyan yung gasoline station. Bago nila sinindihan yung dinamita, sumabog. Kaya nakikita mo ngayon sa mga ibang lateral, nag-collapse siya. Di lamang naging taguan ng mga sundalo ang tunnel na ito. Ito rin ang nagsilbing opisina ni General MacArthur. Dito rin ginagamot ang mga sundalong nasugatan. Marami ang namatay at ang iba naman ay naagapan at nabuhay. Makikita rin dito ang iba't ibang gamit pandigma na napreserba pa. Tinawag siyang Battery Way in honor of 2nd Lieutenant Henry Way na namatay sa serbisyo sa dito sa Pilipinas ng mga 1900s. Ito ang pinanlaban nila ng mga Hapon sa Bataan kasi ito ang most effective na battery nung panahon na yon. Ang Malinta Tunnel ang sumasagisag di lamang sa kagitingan ng ating mga sundalong Pilipino noong World War II, kundi simbolo din ng pag-asa na sa bawat dilubyong nararanasan natin sa buhay, there's always a light at the end of every tunnel.
Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Developing the habit of generosity is easier with GCash scheduled transfers. On your GCash app, tap Transfer. On the bank transfer page, tap Add Account. Select BDO. Create a nickname. Enter the account name, CBN Asia Incorporated. The account number 0030000552260 and your email address. At the bottom of the screen, tap Add New Schedule. Choose to donate, weekly or monthly. Select your preferred date. Input the amount of your donation. Tap Next. Review details, then tap Confirm. Good will come to those who are generous. Become a CBN Asia partner today. Nagmahal, naghiwalay, nagkaroon ng iba. Yan ang kwento ni Jean at Jel. Pero pwede pa kaya silang magkabalikan? Alamin natin! Soulmate, meant to be or destiny. Anumang katagang itawag sa ating mga kabiyak sa buhay, ang bawat istorya ng pag-iibigan ay tila isang magandang pelikulang masarap balik-balikan. Ganito ang nangyari sa love story ni Jean at Jel. Jel! Bakit ba ang kulit-kulit mo? Bakit mo ba ako iniiwasan? Kasi ayoko na. Bakit ayaw mo na? Basta! Pero Jel, tandaan mo sa huli, tayo pa rin ang magkakatuluyan. Naging patok sa takilya ang relasyon ng dalawa simula noong high school. So we were both members of the Glee Club and doon naging close kami. Parang siya yung makulit na little sister ko noon na kuya ang tawag niya sa akin. Siguro dahil doon na magkasama kaming parate, medyo na-develop na rin yung feelings ko para sa kanya. Bira niya akong sinabihan ng feelings niya, which for me at the time was, syempre gulat na gulat ako kasi parang, kuya kite, bakit mo ko sinasabihan ng ganyan, di ba? So doon na yun nagsimula. Tila naging kontrabida ang ina ni Jel sa kanilang pag-iibigan. Nakita ng nanay ko. So tinanong ng nanay ko ngayon, ano itong ginagawa mo? Di ba pinag-aaral kita, bakit nagbo-boyfriend ka? Sabi niya, sumamili ka kung mag-aaral ka. Boyfriend ka lang. Kasi kung mag-boyfriend ka lang, huwag ka na mag-aaral. After nun, nag-isip na ako na parang, of course, mas priority ko yung studies, papalapit yung Valentine's Day noon. So, nag-decide ako, palilipasin ko muna yung Valentine's. So, actually, the day after Valentine's, nakipag-break ako sa kanya. Pinipilit kong makipag-usap sa kanya pero ayaw niya akong lapitan. So, wala. Parang in the dark talaga ako. Confused talaga ako kung ano nangyayari. Sabi ko na lang, sige, bahala ka. Basta, one day, tayo rin magkakatuluyan. Doon na nagsimula ang kanika nilang buhay. Hindi na nga kami naging close, walang pansinan or yung dati na pagkakabarkadahan, as in wala talaga. We moved on, nagkaroon na ako ng ibang relationship. I didn't have any boyfriend until I was in 4th year high school. But at that time, I was very particular already na I made sure that my parents knew. And there was one guy who was able to do that. After a few months na nandito siya, sinagot ko siya and he became my boyfriend for 6.5 years. 10 taon ang nakalipas nang huling magkita sina Jean at Jel. Kaka-break lang ni Jel noon sa kanyang boyfriend na maisipang tawagan si Jean. I got a call on the phone sa bahay and it was Jel. Nakungumusta lang and just wanted to see how I was doing. Sabi ko, kita kaya tayo. So 10 years later, after nung una naming relationship, we saw each other again. Sa muling pagkikita ng dalawa, muling umusbong ang isang magandang pagkakaibigan. Isa sa mga kita-kita na, isa sa mga date namin, it was September 24 and because it was a 24, naalala namin yung
Yung time na sinagot niya ako nung bata pa kami, it was also a 24, January nga lang. Napag-usapan na namin na ano kaya kung magkaroon uli ng part 2 ng relationship namin before. So, nung September 24, 2000, nag-decide kami na, sige, papalalimin natin yung relationship natin. Doon kami sa may beach banda, kwentuhan lang kami. Gabi na yun, instead of waiting to go back to Manila and then propose to her, sabi ko, dito na lang sa beach, under the stars and with the sound of the waves, di ba? So, right there and then sabi ko, Jel, sabi niya, wala akong dalang sing-sing with me right now. But under the brilliant stars of heaven, as my witness, sabi niya, will you marry me? So, yun, so sabi ko, yes. March 24, 2002, nagpakasal na sina Jean at Jel. it's a blessing to be married to Jel. She has a strong personality and you know, she has strength in her. Because of that, she challenges me to be strong in myself also. And no one can orchestrate a very wonderful love story such as the one that we have. Pero si God lang. Actually, maririnig mo lang yung sa kanta eh. Meron kaming kanta na narinig ni Gino, yung Maybe This Time. So yung lyrics lang na yun, akala mo, katang-isip lang ng isang songwriter somewhere. But God actually transformed that into a real life story naming dalawa ni Jean. Sa loob na mahigit 8 taong pagsasama, going strong pa rin ang love story ni Jean at Jel sa ilalim ng panulat at direksyon ng Poong May Kapal. For Jel, I love you, you know that. No matter what and no matter how long, no matter what we go through, I'll still be there for you. I love you. Sino bang mag-aakala na from kuya-kuya lang kita, hanggang sa boyfriend, hanggang sa nasaktan kita, and we've gone through all those things. Dito rin tayo nauwi into a wonderful marriage na binigay sa atin ni Lord. And we are very blessed to have our 2 kids. And I look forward to the years. I look forward to growing old with you. Love you. Di mo talaga alam ang plano ni Lord, di ba? Sila pala. Sa ngayon, masayang naglilingkod sa Panginoon ang pamilya Yap. Jean and Jel celebrated their 21st wedding anniversary this year. Malalaki na rin ang kanilang 3 anak. God bless your family more and more, Jean and Jel. Sa buhay, anumang pagsubok ang ating hinaharap, nariyan ng Diyos na handang sumaklolo at tumulong sa atin. Sabi niya sa Awit 91, verse 15, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Kaya sa oras ng kaguluhan, kalituhan o karamdaman, tumawag tayo kay Jesus at manalig sa Kanya. Amen. At dito po nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Join us again tomorrow for another inspiring episode of the 700 Club Asia. God bless you more and more. See you next time. Nandun po ako sa palengke. Utang dito, utang doon. Nalubog ako sa utang. Yung parang akala mo bukas bibitayin ka na. Ang pagiging Kristiyano, hindi madali. Ang namatay ang asawa ko, sabi ko, Lord, napakahirap naman ng pagsubok na binigay mo sa akin. Yung relationship na pinanghawakan ko, when it failed, my life really shattered. Sabi ko noon, Lord, ayoko na ng gantong buhay. I want to experience you.